Hi, welcome to Libra Philippines. So, reading po ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libras. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. So, kung hindi ka makarelate, hindi ka makaresonate, huwag mong pilitin. Maybe next time makuha ko naman ang energy mo. By the way, medyo pagpasensyahan mo na lang yung kamay ko kung may makikita kang mga, yun, mga dumi na white na ganyan, hindi matanggal. Ano siya, meron naman akong ginawang mga, evil eyes, no, na actually ma-avail mo yung mga ginagawa ko dyan sa TikTok shop, Unicorn Princess Tarot, check mo na lang, okay? Start na natin. You do have here the world. This is you. And the Empress. I feel, itong energy mo being complete. I mean, sa ngayon, wala kang hinihingi or kailangan na kung sino man or ano man. I feel like, maybe you feel good. 'Di ba? You feel complete. You feel like, with the Six of Cups, nakikita natin yung maturity mo eh. Hindi lang sa love, pero pati sa sarili mo. You know, maybe you see yourself na parang kung ano man yung mga meron ka ngayon, kahit papano you are blessed. You are wonderful. Parang ganon. And malayo yung pananaw mo ngayon sa pananaw mo noon. Okay, maraming naiba dito. And I feel like with the Empress, a lot of people sees you and they admire you a lot. Ang daming nag-a-admire sa'yo. They were like, wow, ang galing naman niya. Ganto ganyan. So maraming tao ang nakakakita sa mga bagay na ginagawa mo at na ano sila, na-attract and na na-admire ka talaga ng gusto ng mga taong to. And pagdating sa love, who is this person that you're dealing with? I feel like you are an inspiration sa nakakarami, no? Nakikita ka nila na parang gusto ko rin maging katulad niya or sana marating ko rin yung mga narating niya. So, may mga ganun. And I feel you do have your the Ace of Cups. This person, yeah, the Empress. Wow, Eight of Pentacles. For some of you, pwedeng wala ka namang kakonect na iba. This is also yourself. Nakikita ko rin this as yourself. Like, for now, you do love yourself. You do love your job, your work, career. Ayan, yung iba, wala kang kakonect na kung sino man, sarili mo lang. Mahal mo sarili mo, okay ka lang naman ngayon sa nangyayari sa'yo, and mas lalo mo pang pinagbubutihan, mas lalo mo pang ginagalingan. For some of you, this is another person. This is a person na nakikita natin concentrated sa kanyang career, but this person loves you a lot. Okay? Nakikita natin yung pagmamahal sa'yo nitong taong to, lalo na with the Ace of Cups. Ano yung situation ninyong dalawa ng person nito? Please tell me. Kunin mo lang yung magre-resonate sa'yo doon. Alam mo naman kung nakaka-relate ka or hindi. You do have your obsession. So, this is, for some of you na nakakakita ko dito, there's a lot of sugar. So, I don't know, you might be diabetic or you might be mahilig sa matamis or maybe you are craving for something na matamis ngayon. So, if you're dealing with yourself, I mean, if you are dealing with no one, no? And nakikita natin this is your love for yourself. Nakikita natin that you are a sweet person and ikaw yung tipo ng tao na mas natutuwa ka kapag ikaw ay nakakapagbigay rather than ikaw ang makaka-receive. Okay, hindi mo masyadong iniisip yung mga bagay na dadating or marireceive mo or ibibigay sa'yo, but rather mas natutuwa ka na makapagbigay sa iba, maibalik yung mga kabutihan nila sa'yo. Okay, and I'm seeing that for now,
I'm seeing na yung iba sa inyo, because of that kaugalian, na iiwasan mo yung mga karma na dapat ay ah, tatama sa'yo. So, napakaganda nito, no? Yung iba naman sa inyo, if you're dealing with someone, if you're dealing with someone na um, itong person na ito is currently, mas nakikita natin yung obsession sa kanya. This person is thinking of you, na nagtatrabaho siya, ikaw nasa isip niya. This person is like, gusto niyang, gusto niya mag-focus sa work niya eh, pero may times talaga na talaga ikaw talaga ang iniisip ng tao to. This person admires you a lot. So, anyway, ano yung emotions mo towards this person? Emotion mo para dito sa taong to, you do have here the bounty hunter and the irreconcilable differences. How about this person emotions niya towards you? You do have your waves, and the focus is also here. Mutual energy, divine masculine. Clarify the divine masculine, please. Searching is here and magnetic. So yung iba sa inyo, you could be connected through social media. Pwedeng ganun. This person is watching you online, and nagugustuhan niya lahat na nakikita niya sa'yo. This person is really fascinated, no? And sabi ko nga, there's a lot of emotions eh. Now, yung iba na wala ka namang kakonect na kung sino man, a lot of people are looking at you, watching you. Hindi lang online guys, kahit sa personal. Pero marami ang nabibighani mo sa ngayon, ano. For some of you, emotion mo, kung ikaw ay may kakonect na tao, for now, ang tingin mo ay wala na. Parang wala na yata kami, parang hindi na. You are not here to chase this person, or you are not, you're not going to chase anyone or anyho. Wala kang hahabulin na kung sino man. Maybe in the past, gusto mo itong taong to, pero sa ngayon parang hindi na, mas more on na sa sarili mo. And mas nakikita mo ngayon yung mga differences at pagkakaiba ngayon ng mga taong to or ng taong to sa'yo. And nakikita mo ngayon na sarili mo na ikaw yung mas nasa better or mas okay na kalagayan, or you feel like, bakit ako mag-chase ng kung sino man? Ako yung may kayang i-offer, ako yung may ganito, ganyan. Maybe you see yourself as someone na hindi para maghabol, hindi para mag-expect ng love for now, because your love is towards yourself. Okay? And what will happen in the near future for you? Yeah, you do have the Fire Source, by the way. This is an additional message for you. So, kung ano man yung mga nangyari in the past, no, na hindi magaganda, medyo tinanggap mo na yon, no? Kung may mga taong hindi napunta sa buhay mo, umalis sila, tanggap mo na yon. Hindi ka na kasi para mag-please ng kung sino man, dahil you feel like may mas maganda or mas better pang dadating sa buhay mo. So, what will happen in the future for you? In the near future for you, Libra? You do have here the Knight of Swords, the Seven of Wands, Three of Pentacles is here, the King of Cups. Bottom of the deck is the Page of Cups. Ayan. So, kunin ko na rin yung cards dito. Five of Swords is here. Dalawang beses nagpakita yung Five of Swords. Could be dealing with an air sign. Three of Cups. You know, over the Page of Swords, Page of Wands, Two of Wands. Okay. Bottom of the deck is the Six of Cups. And then tell me,
what is the situation in the near future for you? Yan. Retaliation is here. Trash, drastic, and lost. And you do have your happiness. Okay, in the near future, some of you, may mga taong mawawala sa buhay mo, and that could be a friend or a empleyado or katrabaho. I'm seeing them walking out of your life, pero maybe they are going to find their happiness. Parang gusto nila maging masaya. Feeling nila yung paglayo, pag alis is mas magbibigay sa kanila ng kasayahan. What I like about your energy is that, okay, if pipiliin mo na umalis sa buhay ko, and then, okay, I will like, hindi kita pipigilan. That's your energy. This is you na dinidiscard or hinahayaan mo lang itong mga to because pwedeng nakuha mo na rin naman yung mga kailangan mo sa kanila. Or you feel like, yung attachment mo kasi sa mga tao, yun yung unang-una mong tinatanggal na ngayon sa sarili mo. And in the future, nagtutuloy-tuloy yun. Parang hindi ka na para magpa-attach sa mga kung sino man, whether tao or bagay. Kasi, you see this as like, hindi mo makuha yung mga mas better para sa'yo eh. No? Once na ma-attach ka na sa mga tao, yung pala may mas better na dadating, mas may higit na mas marireceive ka, you know. And, ito yung tinuturo mo ngayon sa sarili mo, and in the future, nakikita natin na ina-apply mo pa rin yan. At kung sino man itong mga lalayo sa buhay mo, I feel like they would have this feeling na parang pinahirapan lang nila yung sarili nila. So, tendency, yung pag-alis nila sa'yo, sila yung maghihirap, sila yung mahihirapan. If, whether friends or katrabaho or empleyado, nakikita ko na may mga immature decision sila sa buhay nila, na umalis man sila sa'yo or mawala man sila sa buhay mo, sila yung kawawa. Okay? May mga plano itong mga taong to, pero itong plano na I can see na pwedeng malaman mo or pwedeng i-communicate, sabihin naman nila sa iyo yung mga plano nila, but honestly hindi naman ikaw yung mawawalan. Okay, aalis to mga taong to, pero sila yung nakakita tayo dito ng ng disconnection mula dito sa mga taong to, pero in the end pwedeng mahirapan sila. So, ganun yung nakikita natin. Pagdating sa love in the near future, I can see you being whole. So, sabi ko nga, ngayon pa lang, nagiging whole ka na. In the future, especially with the happiness, ay mababasa mo, there's wholeness, overjoyed, smiling. And this is you. Kasi nga, yung attachment mo sa tao, pati sa love, ganun din, ina-apply mo rin yan. Yung attachment mo sa tao, natututunan mo ng tanggalin. No? And because of this, the Three of Cups, there's someone here na hindi na niya kayang itago kung ano man yung mga bagay na tinatago or iniiwasan niya sa'yo na sabihin in the past. So, nakita tayo ng pwedeng communication nang may kinalaman sa plano nitong taong to in the near future. Pwede may kinalaman ito sa growth ng kanyang money, and there's a lot of emotions mula dito sa taong to. And ano yung mga pwedeng sabihin nitong taong to towards you? Okay. Pwede may kinalaman ito sa kanyang mga new beginnings, lalo na the Ace of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius, lahat ng mga nasa isip niya, lahat ng plano niya, pwedeng banggitin niya yun sa'yo. The King of Swords, nakakita tayo, especially with the drastic trash and loss. This is about this person's problem, so pwedeng may kinalaman sa problema niya. And the Fool is here, so I feel like itong person nito is willing to take the risk, but
hindi magbe-benefit sa kanya itong risk na ito. Lalo na with the Page of Swords, masyado siya nagpadalos-dalos. And I feel like may pagsisisi in the near future na pwedeng sabihin sa'yo nitong taong to. And wala ka naman din magagawa doon. I feel like sabihin niya lang sa'yo yun, but wala ka rin naman magagawa. It's his or her problem. So, nandiyan ka lang maybe to listen. Pero nandito pa rin yung energy na parang hindi ka rin ganon magiging mainit ang pagtanggap sa taong to. Mas nakikita natin medyo cold. And it is because naramdaman mo yung energy na parang okay lang naman ako. 'Di ba? Parang maybe in the past nagbigay ka naman na ng mga sasabihin sa kanya, nagsalta ka naman na, sinabi mo naman na lahat. So wala ka nang dapat sabihin. So kung may mga pagkakamali siyang desisyon or action, kasalanan niya na yon. Parang ganon. Ginusto niya yon. So, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, guys, pa-subscribe na lang. And please do follow me on TikTok. Diyan makaka-avail ka ng mga products, guys, na ginagawa ko yung dyan, yung iba dyan, na ma-check mo na lang, na mga crystals, bracelets, yan, mga evil eyes. Please do check it out. Okay, and all of that are bless and cleanse, of course, bago ipa-ship. And that's it for now. Thank you for watching, and bye-bye.